Kamusta ka? Ako si Kuya Paul at welcome sa Growing Christ. Dumating ka na ba sa punto na sa dami ng kailangan mong gawin sa church, sa trabaho, sa family mo, tapos sasabayan ka pa ng ilang mga problema at para bang nanlalaki yung iyong mga ulo at gusto mo na sumigaw ng ayoko na. Kung ganito ang nararamdaman mo, baka nakakaranas ka na ng burnout. Kapag pinabayaan mo ito ay maaaring dumating ka sa punto na magkaroon ka ng mga maling desisyon sa buhay, may mga masaktan kang mga tao, and first, mag-quit ka sa kung ano man ang nasimulan mo or sa iyong ministry. Ano ba ang ibig sabihin ng burnout? It is characterized by a feeling of being overwhelmed, emotionally drained, and unable to meet the demands of one's work or other responsibilities. Ibig sabihin lang ito ay maaaring dumating ka na sa punto na na-reach mo na ang iyong physical, mental, and emotional limit. Kaya sa video na ito ay tutulungan kita kung paano mo ma-overcome ang pagkaka-burnout sa personal na buhay mo at lalo na sa iyong paglilingkod sa ating Panginoon. Here are the tips kung paano mapagtatagumpayan ang burnout at makapagpatuloy tayo sa ating paglilingkod kay Jesus. Tip number 1. Stop, look, and listen. Stop. Kung ikaw ay nakakaramdam na ng burnout, stress, or exhaustion, it is okay to stop and take a break for a moment. Look. Take this time to pray and talk to the Lord at sabihin mo lahat ng nararamdaman mo sa Kanya. Listen. Kung makakatulong sa iyo, huwag ka muna mag-isip ng kahit ano at makinig ka lang muna ng mga spiritual songs. Ako personally, after ko mag-pray, nakikinig ako ng instrumental worship songs. Praise God. After kong gawin ito, nakakaramdam ako ng peace and renewal of strength. Number 2, task management. Huwag mo munang isipin lahat ng mga bagay na kailangan mong gawin. Sa halip, isulat mo lahat ito. Kapag iniisip mo lang kasi lahat ng mga bagay na kailangan mong gawin, feeling mo ay napakadami nito at dito ka ma-overwhelm sa dami ng kailangan gawin. Kapag isinulat mo lahat ng mga tasks, makikita mo na hindi naman pala ganoong kadami at kasing complicated katulad ng iniisip mo. Pagkatapos mong isulat isa-isa yung mga kailangan mong gawin, piliin mo muna yung mga urgent and high priority na tasks at sa huli na yung mga bagay na makakapaghintay naman. After mo makapag-set ng priorities, eto na, make a plan to do it one step at a time. Number 3, health check. Malaki ang kinalaman ng ating kalusugan sa ating pang-araw-araw na buhay. Kung ikaw ay hindi kumakain ng healthy na pagkain, madalas na nagpupuyat, at meron tayong mga unhealthy habits, ito ay maaaring maging sanhi ng pagbagsak ng ating katawan na nagiging hadlang na tayo ay makakilos at makapag-isip ng maayos. Ang sabi sa 1 Corinthians chapter 6 verses 19 to 20, our body is the temple of God, kaya kung hindi natin ito aalagaan, ito ay hindi rin magkakaroon ng magandang Number 4, set boundaries. It is okay to say no kay pastor at sa iba pang mga nag-o-offer sa iyo ng panibagong ministry. Lalo na kung alam mo na sa sarili mo na hindi clear sa iyo na kalooban ito ni Lord. At alam mo din na kapag tinanggap mo ito, may mga importante kang bagay na maaaring makompromise. Again, it is okay to say no in a loving and respectful manner. Number 5, time management. Gumawa ka ng calendar schedule. Huwag mong i-overload ang schedule mo on a weekly basis. At maglagay ka ng mga araw na makakapagpahinga ka at mayroon kang time for yourself and family. Hindi masama na bigyan ng time ang ating mga sarili dahil ito ang moment natin for self-reflection, to enjoy life, and intimate time natin to with the Lord. Number 6, seek support and delegate your work. Huwag mahihiyang humingi ng tulong, advice, and wisdom sa mga godly people. Malaki ang maitutulong nila para mas lalo mong makita at maintindihan ang wisdom at kalooban ni Lord para sa iyo. Maaari ka din makakuha ng mga tips sa kanila kung paano nila na-handle yung mga same challenges na nararanasan mo. Sa delegation of work naman,
Kung maaalala mo na dumating yung time kay Moses na siya ay na-burnout dahil sa dami ng kanyang responsibilities as a leader of Israel. Ang payo sa kanyang Jethro ay kumuha siya ng mga leaders kada tribe. Kaya naman pati yung mga maliliit na responsibilities, mayroong mga leaders na gumagawa ng mga ito. Kaya naman kung may mga task ka sa church na sa tingin mo na medyo overwhelming, it is okay to ask help from someone. Privilege din ito para sa iba na makapag-serve sila kay Lord. Minsan pa nga nagkakasala tayo kapag sinusolo natin lahat ng mga trabaho sa church dahil hindi natin napapansin na naghahanap na pala tayo ng praises and acknowledgement sa ibang tao na tayo ay masipag at faithful sa ministry. Kaya kapatid, kapag dumadami ang trabaho sa church o sa iba pang community na sinasabihan mo, at sa tingin mo ay hindi mo na ito kaya, delegate at ipagkatiwala natin ito sa iba. Number 7, spiritual discipline. Sa mga panghihina natin mentally, emotionally, and spiritually, malaki ang kinalaman kung paano natin pinapakain ang sarili natin with God's Word. Minsan, kaya tayo nababurnout ay dahil mahina tayo sa ating spiritual life. Kaya naman kapag nakakaramdam ka ng kahit kaunting panghihina lang, luhod ka agad dito sa ating Panginoon at hingi tayo ng lakas and wisdom para tayo ay muling makabangon sa awa at biyaya niya. Pangalawa, feed ourselves with His words sa pagbabasa, pag-aaral at pakikinig ng kanyang mga salita. Kung may mga retreats or seminars na pwede mo salihan, napakagandang daan ito para ikaw ay ma-refresh sa iyong spiritual life. Ang sabi sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9, "And He said to me, My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, I will rather glory in my weaknesses, that the power of Christ may overshadow me." Number 8, leave the result to God. Kaya tayo minsan nababurnout ay dahil sa ating mga expectations o magandang resulta na gusto nating makuha. Tandaan natin na let us do our best for the Lord and leave the results to Him. Kung sa tingin mo na parang hindi naging maganda ang resulta ng iyong mga ginawa, pero alam mo sa sarili mo na ginawa mo ito ng may pagmamahal kay Lord, huwag kang madi-discourage and always remember that God is always in control. Minsan, may mga bagay na pinapahintulot si Lord na hindi kaaya-aya na pangyayari. Pero, pagkatiwalaan natin siya na He knows what is best and He knows what He is doing. In the end, pangit o maganda man ang nangyari, lahat ng glory ay bumabalik din ng kusa sa Kanya. Romans 8:28, "And we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose." Number 9, assess your calling. Kung may mga problema ka sa ministry na sa tingin mo na out of your control at parang nagkakasanga-sanga ang mga problema, assess yourself. Talk to God. Masakit isipin pero baka lang sign ito ni Lord para itigil mo na itong ministry na ito. Huwag kang malulungkot at madi-discourage kung ikaw ay aalisin ni Lord sa isang ministry dahil kung ikaw ay tapat sa ating Panginoon, for sure, He is preparing you into something great. Pero pag-pray mo munang maigi and make sure kung ano ang kalooban sa iyo ng ating Panginoon. May ilalagay akong link sa baba kung paano ba natin malalaman ang kalooban ng ating Panginoon sa ating buhay. Sa ating pagtatapos, tandaan mo, ang dahilan lang para tayo ay huminto sa pagsuserve sa isang ministry ay dapat si Lord ay mayroong confirmation for us to step down. Sigurado naman yan na kapag inalis tayo ni Lord sa isang bagay ay dahil mayroon siyang greater things na nakaprepare para sa atin. Kaya naman kung ikaw ay nakakaranas ng burden sa ministry and God is telling you to pursue and not to stop, laban lang kapatid at kaya mo yan by God's grace at hindi ka iiwanan ng ating Panginoon. Ang sabi nga sa Philippians chapter 3 verse 14, "I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus." Kaya kapatid, patuloy lang tayo sa paglingkod sa ating Panginoon anuman ang ating pinagdadaanan.
muli, ito si Kuya Paul at salamat sa iyong pakikinig at kita tayo sa mga susunod na video. And always remember na mahal ka ng ating Panginoon. God bless!